store. Yan yung store right there. Yung pinakamagandang Starbucks na nakita ko rin, overlooking sa Tagaytay. Meron din pala doon sa kabila. Dami na rin, maliliit. So may JT. Kala ko nga yun eh. Kala ko ito, yun. Starbucks na yun kasi overlooking din nandun sa bandang area na yun. Kung saan mas malapit sa mas malapit sa Bininti ang maliit. Yung parang malapit sa Bulkan. Pero ito yung naalala ko, malapit sa Crosswind. Pag angat mo sa Rotonda, kaliwa ito. Tapos marami na rin kanan sa mga mall, yung mga parang ordinary Starbucks. Ito lang talagang ganda ng setup niya kasi pwede ka magparada sa gilid na yung car mo or motorcycle kasama mo habang background mo yung Bulkan. Kaya lang sa gilid to ng sa gilid yung Bulkan, sa gilid side view. Nandun. Samantalang doon sa kabila, sa may JT, malapit. Tutukan. May pinuntahan nga tayo kanina doon yung dating abandoned restaurant na pinopromote ko for years or a decade, no? Mula na nag-start yun hanggang sa nagsara, pinopromote ko yun. Pinuntahan natin kanina, hindi pa pala ginagawa, para may gwardiya lang, parang abandoned place. Okay nga sana kung lumabas yung gwardiya kaso hindi. Kita ko lang bukas yung ilaw tapos nandun yung motorsiklo ng gwardiya. Bale, pagbalik natin sa December babalik ako. Let's see, kumakausap natin yung gwardiya. Parang abandoned place kasi siya, ganda. Pero okay to. Okay tong Starbucks sa Tagaytay, overlooking. Scratch na kasi nakakalula, oras na pumasok ka dito, pababa. Puro pababa. Yung nakalagay pa nga, may yellow cab pa nga daw. Puro pababa kasi nasa side na talaga sila ng bundok eh. Sa side na. Pero ano to parting Cavite pa rin, silang Cavite. Yung nakalagay sa mga karatula. Pag kumanan ka dyan, mapupunta ka dun sa Palace in the Sky. Dyan, kanan dito, Palace in the Sky. Pag kaliwa, babalik na tayo sa Rotonda, babalik ng Manila. Walang sunset, pero walang ulan. Tayo mamaya. Okay din mga furnitures niya dito sa loob. Pakita ko sa inyo yung furniture. I-flip ko lang. Furniture. Good pa yung kasi hindi lang place ang ma-appreciate rito, pati yung mga interior design. Kasi kung Starbucks at Starbucks lang, mga Starbucks magaganda. Kaya lang yung pag-setup nila dito ng interior. Yan ang furniture niya. Tapos sa labas, yun. Interior. Actually, fireplace pa nga yun. Fireplace pa siguro yun. Tapos kung nagsawa ka, let's say madalas ka rito, nagsawa ka na sa bench na to, hindi ka lumipat sa iba. Sa ibang style. Siguro okay din dun sa labas. Pero dun sa balcony kanina ron, maganda lang tignan sa labas, pero maskip. So anong oras na? Past 5 na. Ang inaabangan natin ngayon, siguro mga pagbalik natin sa Las Piñas. Nandun na yung mga nagtitinda ng mga parol, mga electronic.
Electronic parol. Nandun yun, makikita natin. Kabukas na yun kasi madilim na yun. Titignan natin kung may madaanan tayo. Total, malakas naman yung GoPro. Malakas naman yung GoPro sa gabi. Makita natin. October pa lang kasi ngayon eh. Pero at least yung spirit of Christmas. Naman sa tutusin lang sa dami na tikman kong coffee, no? Nothing special about Starbucks coffee. It's just the place. Yung talagang kung paano nila i-set up yung lugar, yung ambience, yung furnishing, yun ang maganda. Actually, mahal nga dito. Itong pinaka-smallest nila is 160 cappuccino. Hindi nila tinatawag to na small, tinatawag nila to na tall. Cappuccino tall. Walang small. Sarap pa nga yung ano yung cake. Cafe na to. It's only 70 pesos lang. Pero like I told you, binabayaran mo dito yung lugar. Sulit. Kumbaga sa small bucket list, pwede mo lang i-X to, i-X. Check mark. Babalik ba ako dito? Of course. Every time. Hindi na kape usapan dito. Ang ganda rito. Maganda yung view, maganda yung ambience. May natutulog nga dun eh. Sarap matulog eh. Ang lamig eh. May simoy eh. Hindi siya sabi ko rito yung architecture niya eh. Alam mo yung prevailing wind. Ayun oh. Yung prevailing wind na yun, papasok yan dito sa building. Walang air conditioning dito. Tapos yung hangin, yung amoy niya, amoy gubat. Ang bango. Ayun o, nakita niyo gumagalaw yung mga puno. Amoy gubat. Nakaka-relax, nakaka-refresh. Nakakatanggal ng stress. Kasi antioxidants yung hangin ng gubat eh. So wakas nasasanay na ako uminom dun. Ang secret pala, kailangan palamigin mo muna. Hindi pwedeng piping hot tapos iinom ka dun. Masusugat labi mo. Kailangan pagpalamig na saka ka uminom na gano'n. Maganda lang kasi doon, hindi matatapon, hindi may spill, yun ang maganda.